Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at nandito na po tayo sa ating pinakahihintay-hintay na programa, ang Impormasyong Pangkalusugan. At ako ay natutuwa lagi pagka ganitong weekender show na natin. At talaga ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandun yung sinusustain niya tayo. At ganun din naman sana kayo ng mga nanonood. At salamat at meron na kaming 8 viewers at nawa ay mag-imbita pa kayo para masaya tayo, para sila rin ay makapag-aral kasi maganda ang topic natin. Actually, natin to yung iaano lang natin, itutuloy. At salamat sa Panginoon at syempre gusto ko nang batiin lahat ang mga taga North, South, East and West corners ng ating simbahan. Hello po kayong lahat dyan. At syempre mga area leaders, hello kayong lahat dyan. At gusto ko lang batiin yung siya lang naalala ko ngayon si Ma'am Pebby Lagud. Happy birthday, ma'am. At nawa ay enjoy your day. At sabi nga this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Yon ang aking sa iyo, Ma'am Pebby. At nawa ay makita rin kita nanonood ngayon. At gusto ko rin batiin si Sir Grem Agpoon. Congratulations sa kanyang natapos na master's degree. At maraming salamat at another promotion pa rin yon para sa kanya, no? Sa pagtsatsaga. Kailangan natin ng tsaga dyan sa mga masters natin at ganun din yung ating natutuwa ako kasi po ako estudyante ako ng School of Evangelist at kami nag-exam at salamat sa Panginoon dahil open notes. Para bang yung ang naano ko doon kung hindi open notes yun, parang wala akong masasabi. Parang ganon. At kung open notes din, wala rin ako nasabi. May naisulat ako, pero hindi ko sinabi yun. Detalye lang na kinopya sa notebook. Anyway, maraming salamat. At syempre, batiin ko na rin ang mga area leaders. Hello kayong lahat dyan. At lalo-lalo na yung kasama ko, talaga namang nagkukumahog na maayos niya ang kanyang area. Ganon din. Sir Conrad po yun sinasabi ko. Tangan niya po ang Metro Manila. At syempre, ang aming area leader ng South Central Family. Hello, Sir Gerard Espiritu at sa lahat ng members ng area namin. Hello, at parang wala pa rin ako nababasa na nanonood. Ma'am Jobilin, nandiyan na. Pero mami ako pa kayo babatiin kasi gusto ko munang batiin ulit ang mga area leaders. Sana hindi ko sila nalilimutan. At i-ano rin nyo, itag nyo rin ang mga area leaders nyo para kahit papano ay na itataas nyo din o kumbaga marami din nakakaalam kung saang area kayo na itong ating mga faithful viewers. Oo. Ang alam ko dyan ay Makati Central, Makati South Borders, Southeast, at Manila West, at wala pang Manila. And then, nandito naman yung leader
Ha? Okay. At si Jenny, swerte, okay. Nandito po yung area leader nyo. At sino pa? Sino pa hindi ko nabanggit? Si West Bank, Western Union at Northeast. Pasay West, oo nga. Namimiss ko na yung leader ng Pasay West, si RG Landicho. Si Ivan ba? Anyway, good morning, Sir Ivan. At sino pa nandyan? Pag-pray nyo po, siguro dapat palitan ko na itong salamin ko. Sa totoo lang, linya na lang po ang nakikita ko. Siguro mataas ang sugar ko. Hindi ko na po kayo nababasa. Anyway, siguro sa ano yan, sa sobrang, yun na yun. Alam nyo na pagka kayo ay diabetic, minsan humihina din po ang paningin natin at na ano lang ako, may nag ano sa akin na may lindol daw sa Quezon. Anyway, kahapon pa ba yun? Anyway, ingat-ingat lang din tayo dyan. Ano yan eh, normal na yan. Kumbaga normal, in a way na hindi lang natin nalalaman laging may earthquake. Depende na lang po yan sa intensity. Kasi, pabago-bago din ang klima. Maraming mga bagay-bagay na nagti-trigger para magkaroon ng lindol. Kaya, ingat din po tayo at palagi tayo mag-pray. Ayan. Sino pa? So, sino pa hindi ko nabati? Nabati ko na lahat. Yung ano? Oo, yung South Side. Nandito ang leader. Anyway, nasabi ko na lahat ang mga area leaders. Anyway, maraming salamat. Ano na tayo? I-ano muna ako doon sa early bird. Pasalamatan na natin ang mga nanonood ngayon. Eto, Rudy Daep nanonood. Okay. Sige, sa una tayo. Ma'am Helen Kapundan, hello po kayo dyan. At binabati niya ang ating mahal na pastor. Ako rin pala, hindi ko pa binabati. Nandun yata siya kay John Hill sa Luzon. Ano yan? La Union. Opo. At good morning kayong lahat dyan. At nawa ay manood rin po kayo. At Ma'am Helen Kapundan, Ma'am Raquel Taha, at Ma'am Linda Quiñones. Hello, Ma'am. At naalala ko lang kung nakuha nyo na rin yung mga regalo nyo. At siguro sa Sunday, ipamimigay na talaga natin kahit papahanap ko na kayo kung hindi pa nyo nakukuha. Pero ang alam ko din, nakuha ng lahat kasi talagang kailangan nyo rin yun eh. Lalo na yung antiviral inhaler. Oo. At siyempre, yung Lunares na pinamigay natin, kunin nyo na po para magamit nyo na rin po. At siyempre, Ma'am Helen Kapundan, oo, at salamat sa pagbati nyo. Ma'am Belia Quiñones, Ma'am Ellen Hermosura, at sino pa ano? Ellen Kapundan, Ma'am Roysa Nagpuon, Jo Aruta, sino pa yan? Hindi ko na dikit-dikit na eh. Ambal? Amiel? Andel?
Andel San Jose Abad. Okay. Taga saan yan si Ma'am? Ma'am ba yan? Makati. Okay. Ma'am Leticia Aranda, good morning, ma'am. At sa lahat din ng mga senior citizen na nanonood, alam ko hindi na kayo medyo nakakapag-type ng ganun kabilis. At I hope na nanonood din pa kayo. Nanay Kaba at Tatay Kaba, hello kayong lahat dyan. At nawa ay, at gusto ko rin batiin si Sir Nards. Kung natapos na yung kanyang surgery at I hope na nagpapagaling na siya at makakalabas na rin po siya. Madali lang naman yun eh. Maaring nakalabas na siya. I hope na makita ko yung resulta. Hindi ko pa nakausap. O sige, Ma'am Belia Quinones. Actually, hindi ako solo. Nandito na po yung ang ating ang ating guest speaker ngayon. Tawagin na natin si Ma'am Ces Ramos. Oo. Hello, Ma'am Ces. Hello, good morning. Sa intro, narinig mo ba yan? Oo nga, grabe naman yung intro na yan. Parang ang tagal ko nawala. Parang ang tagal kong parang galing ako sa malayong lugar. Ayan, babati na ako. No? Good morning sa lahat. Medyo inaayos ko pa yung boses ko kasi galing po ako sa concert. Yes. Concert na tonsillitis. Kaya medyo garal-gal pero salamat sa Panginoon at muling nakabalik kahit tayo ay medyo nagkasakit, no? Salamat at maganda yung panahon ngayon, Doc Julie. Talagang araw-araw meron tayong dapat pagpasalamat sa Panginoon. Ayun. So good morning po sa lahat, sa aming mga viewers na patuloy na sumusuporta. Binati mo naman na lahat, no? Tuloy mo na yan. Okay na, nabati na ba lahat? Hindi pa. Si Ma'am Jenny Suwerte. Good morning po. Sino po to? Crown Prince? Sino po ba yan? Sir Ronald. Ayan. Good morning po. At si Ma'am Maylene Cosare. Good morning, Ma'am. At siyempre kay Sir Randy rin. Ayaw kasi Randy. Good morning po sa inyo dyan. Ayan. At sa lahat ng mga taga Presco Card Marketplace. Sino pa? Nabanggit ko na Ma'am si Ma'am Leticia. Ayan. Sino pa ba? Bless si Jeronimo. Good morning po. Si Blessy me. Faith. Si Sandra. Ma'am Sandra. Good morning. Good morning. At syempre, binabati ko ang aking Central South family sa aming leaders or just Ma'am Rhea. Good morning po sa lahat. Si Ma'am Jovelyn Gonzaga, nabati na ba? Oo. Yan, good morning, Ma'am. Nasa kitchen. Ayan, so... Sino pa? Sige. Ma'am, Ma'am Jenny. Ma'am Genevieve. Oo. Good morning po sa inyo dyan. Mga faithful viewers Yes, natin yan. oo. Nawa ay talagang pagpalain muli tayo sa ating topic ngayong umaga. Tutuloy lang po natin yung yung 2 weeks medyo lumalaktaw-laktaw kasi medyo nag-busy-busy, ganyan. Minsan nag-absent. Ayan. Pero syempre, kahit naman wala ako, mayroon pa rin namang kumbaga, hindi tayo nauubusan ng topic, no, Doc Julie? May karilyebo. May karilyebo. Ganun lang talaga ang buhay. Talagang Last yata si Ma'am Leslie ata. Ma'am Leslie yan. Next week ulit siya ulit. Nagpapaalam na ngayon na talagang hectic ang mga schedule natin. Pero still tayo ay patuloy na magpapagamit sa Panginoon. No? Yan. So, yung last 2 weeks natin na topic, si Sir John, palabasin na natin. Yan, dyan sa cortisol. Siyempre, medyo mahaba-habang usapin ito kasi nga, di ba, makaka-relate ang lahat. Hindi lang actually sa mga nanay di ba? Kasi yung stress level, minsan, actually lahat
dumadanas ng stress ngayon. Sa lahat ng aspeto, crisis, di ba? Yung ating bansa, may crisis ngayon. So, may crisis sa spiritual, di ba? Sa lahat, physical, everything. So, paano natin siya i-manage when it comes to sa health, sa pagkain, sa nutrition, di ba? Hindi naman, actually, na-realize ko rin lately, hindi pala ganun talagang sobrang sama ng cortisol. Meron din pala siyang magandang role sa katawan. Wag lang siyang sobrang taas at wag lang din sobrang baba. So, yung past 2 weeks natin, diniscuss natin, di ba? Ano yung role niya? Paano na lang po sa slide, sir? Ayan, ano yung role niya, di ba? Ano ba yung cortisol? Sino ba siya? Ano yung katangian niya? Ano yung negative and positive na nabibigay niya sa ating katawan? Tapos, ayaw umandar ng ating... ayaw umandar. Sige. Okay, yun, di ba? Ano yung primary primary role, di ba? So, ito yung talagang sikat na sikat sa kanya, stress hormone daw ito. Yan, di ba? Ito yung pinoproduce din ng ating katawan. So, meron din siya magandang role, which is yung nag-regulate ng metabolism, blood sugar, blood pressure. Healthy cortisol follows natural diurnal rhythm ng katawan natin. Next. Ayan, i-review natin ng konti. Okay, yan yon. So, nagpipik siya in the morning na nagpo-provide sa atin ng energy at nagda-drop sa gabi para tayo ay, kumbaga, automatic siya na it's about time to sleep na. Kasi mayroong iba, di ba? Like, marami ngayon sa atin. Oras na ng tulog, hindi pa natutulog. So, may ganun Siyempre, due to work demand, di ba? Yan mostly, marami pang gagawin. Merong iba, sa gabi talaga nagtatrabaho. Hindi natin alam, yung cortisol level natin is nagda-drop by na siya, bumababa na siya sa gabi, which is kailangan mo nang magpahinga. So, kapag nilabanan mo yon at hindi mo nasunod yung tamang ng katawan natin, wala na, magbabago na yung level ng ating cortisol. Kaya nga, di ba, pag dumating yung time na nakapil ka na ng antok, yun na yung signal ng body mo na you have to rest na. You have to sleep. So, kung medyo, kaya lang, mayroong iba, sa gabi yung tawag nito, buhay na buhay. Kasi nga, ang schedule nila sa iba. So, kumbaga, kinokontra natin yung good benefits, yung benefits ng cortisol kapag nilabanan mo siya. Kumbaga, parang hindi mo sinunod yung proper na niya sa katawan natin. Okay, next. Ayan, anong ginagawa ng cortisol? Marami yan. Almost every organ and tissue sa katawan ay meron siyang function. Next, ano ba yung number 1 nun? Ang function niya includes, stress response. Ito yung time na kapag nagpapanik tayo, yung tataranta, may biglaang yung mga emergency, ito yung may responsible, yung stress response natin. Cortisol po siya. Okay? It also control bukod dun sa mga di ba? Meron times na biglang baba ng blood sugar dahil sa mga pangyayaring mga outside di ba? Meron din naman biglang taas ng blood pressure dahil sa mga, alam mo na, yung hindi inaasahan. Kumbaga, ito yung responsible, yung fight or flight response. Na affected dito yung blood sugar, tsaka ating blood pressure. Kasi ito yung may responsible sa energy natin. Yung pagbiglang mo ng utak mo, blood sugar yun, di ba? Metabolic regulation, kinokontrol niya yung pag-utilize ng carbohydrates, protein, and fat, which is yung ating calories na kinakain galing sa food. Ito yun. Ito yung niya. Biruin mo na mayroon palang role si cortisol sa ating metabolism. Imagine na, ito ngayon kapag kapag stress tayo, kaya karamihan sa mga stressful na tao, mapapansin mo kahit di mo siya gano'ng kilala, malaki yung tiyan, siguro
baka ano to, CEO ng kumpanya to, mataas yung stress level niya, marami siyang hinahandle na tao, maraming responsibility. So, mapansin mo parang mukhang fit naman siya, pero pag tinignan mo yung belly part, medyo malaki, may umuusbong. Kasi, kapag stress po ang tao, doon nag-concentrate yung fat sa katawan, sa mid part ng katawan natin. So, yon. So, kapag mataas yung stress level, hindi maayos yung metabolism natin. Kaya pansinin niyo, pag may mga times na parang halos daily puyat ka or basta puyat, kulang sa tulog, physical stress ka, pansinin mo, parang hindi maayos yung yung gut mo, di ba? Parang hindi ka gutom or meron naman, so gutom ka lagi, kain ka na kain. So parang hindi siya maayos talaga. Pansinin nyo yun. So, it's true talaga na may role ang cortisol sa metabolism natin. So kung gusto mong mag-burn ng fat, mag-build ng muscles, bawasan ang stress level. Kasama po talaga yan. Next. Yan, anti-inflammation. Di ba pansinin ninyo? Meron siyang role na pag stress ka, lahat na kasi ng stress, physical, mental, emotional stress, madali ka magkasakit, di ba? Susceptible ka sa pagkakaroon ng sipon, ubo. At kung magkasakit ka man, ang tagal gumaling. So anong cause nun? Di ba? Stress, bawasan mo yung stress mo. Minsan, pansin mo, parang lagi nang sumasakit yung ulo mo. Because of what? Puyat, pagod. So, hindi mo siya na-manage ng maayos. So, meron din siyang anti-inflammatory effect kapag maayos ang ating stress hormone. Okay? Kapag normal ng levels ng ating cortisol, umaayos yung healing process, repairing ng tissues, kasama yan, di ba? Ito yung kasabay na iaayos mo sa pagkain. Meron naman, maayos nga kumain, healthy, nag-workout regularly, ang taas naman ng stress level. Ba't daw ako pumapayat? Ganyan, di ba? Ang taas ng ko, halos daily yung workout ko, tapos maayos ako kumain, tama yung calories ko. Bakit ang taas pa rin ng body fat ko? Yun yung culprit. Di ba? Stress, yung cortisol natin. Kasama talaga yan. Di ba? Ito rin, sleep-wake cycle. Ito na yung sinabi ko kanina na may level talaga o may time of the day ng katawan natin na nagsisignal na kailangan mong gumising at kailangan mo na rin matulog. Ito yon. Yung naturally surging cortisol levels act as a built-in alarm. Ako, madalas to sa akin. Pag talagang yung body clock mo, ito yung time ng gising mo, kusa ka talaga nagmumulat yung mata mo. Ganon ka rin ba, Dok? Di ba? Na hindi mo na kailangan alarm minsan. Di ba? Yan. Usually, pag weekday, naka-alarm ako ng same time of the day kasi syempre yung oras ng gising mo, same lang during weekdays, no? Pag weekend naman, medyo pwede kang magising ng late eh. So, hindi ako nag-alarm pag weekend. Pag Sabado, ganyan. Pag Sabado. Kasi nga, alam ko na hindi mo kailangan gumising ng maaga. Pero, dahil sa built-in alarm ko, na nasanay ka dun sa weekday na ganito yung oras ng gising mo, nagigising pa rin ako ng maaga pag Sabado. Diba? So, yan, may kinalaman ng cortisol dyan sa mga ganyan, di ba? Na hindi mo na kailangan minsan mag-alarm. Kusang gumigising yung ating katawan, yung utak, di ba? Ayan yun. Okay? Next. Symptoms of imbalance. Malalaman mo kapag hindi normal ang iyong cortisol level, disruption to the regulatory system can cause levels to spike or to drop, leading to specific medical conditions. Ano yung mga yon? Next. Number 1, high cortisol. Ito na yon. Yung sobrang taas. Hypercortisolism. Nagkukos yun kapag meron kang mga medication, kagaya ng mga steroids. Ayan. Normally, ang steroids, nakakataba talaga. Mabilis yung pag-gain mo ng weight. Kasi may kasama siyang lahat body fat, water weight. Yun yung mostly na side effect ng pag meron kang health condition na umiinom ka ng steroids.
Yun, napapataas siya ng, kaya papansin mo, hindi lahat ng kumbaga, kahit anong gawin mo, wala kang kinakain, nag-workout ka, pag nag-steroids ka, talaga namang lalaki ka talaga. Yun yung cause niya. So, particularly sa face tsaka sa belly area. Okay, nagkukos din siya ng high blood pressure, high blood sugar, skin thinning, and purple stretch mark. Ito yung mga yon. Kaya kung papansin mo, bakit bigla siya tumaba? Di ba? May mapansin ka sa mga artista na biglang lumobo, tumaba na hindi na mapigilan. Isa yun sa mga cause. May mga medication silang iniinom na nag-cause ng kanilang weight gain na hindi nila makontrol. Siguro may kilala kayong artistang ganyan, no? Doc, may naisip ka ba? Ako marami. Huwag natin pangalanan, no? Yun. So, example lang naman yun. Na talagang, biglang tumaba, parang biglang lumobo, parang hinipan. Steroids po ang cause nun. Kasi may sakit ako nag-steroids ako. So, naman, kumbaga, excusable. Excuse na, talagang, kung ba siya tumaba ng ganun. Okay? Meron din naman tinatawag na, next, low. Pag sobrang baba naman, ito yung mga sakit na gaya ng Addison's disease. Ano yung mga sakit na yon? So, symptoms niya include chronic fatigue. Ito yung talagang papapansin mo sa isang tao na yung malamya, matamlay, maputla. Talagang physically may kita mo na mahina talaga siya. Hindi mo na kailangang anuhin na by just looking on that person, may kita mo na ay, may something, may hindi normal sa kanya. So, yan. Culprit din nun kapag sobrang baba ng ating cortisol level. May muscle weakness, sobrang baba ng blood pressure. So, imagine, hindi rin pala maganda na sobrang baba ng ating cortisol level. At mayroon din ditong tinatawag na unexplained weight loss. Ibig sabihin, bigla ang pumapayat, na wala namang ginagawa kung ano-ano, baka siya pumapayat, may ganon. So, mayroon siguro gusto rito, no? Saan kayo dyan? Ano yung gusto mo dyan? Sa high or sa low? Pumili. Pero syempre, di ba? Ano pipiliin mo dyan? Doon tayo sa next natin, which is yung healthy. Doon tayo sa healthy, di ba? Paano mo gagawing healthy? May tanong dito. May tanong. May tanong daw, sir. Pakilabas po ng mga tanong dyan. Si Brother Chito po ba, ma'am, hindi po ba siya stress kasi payat? Sino ang tanong nun? Si Sir Ronald. Sir Ronald. Okay. Kung kilala mo po si Sir Chito, malalaman mo yung cause ng pagpayat niya. Yan. Actually, hindi lang naman. Oo, parang never. May kilala kong ganyan. Yung anak ko na lang, si Ian. Pero syempre naman, depende po yan sa... Oo, depende sa lifestyle. Pero meron naman tayong never tumaba, talagang payat sila. Pero hindi naman silang mukhang matamlay, hindi naman sila malamya, hindi naman sila mukhang hinang-hina. Kasi kahit payat, ang bibilis kumilos, nakapagbuhat sila ng mabibigat. So kumbaga, yung physical appearance nila na payat sila, yun yung normal sa kanila. Possible yun eh. Di ba? Mayroon din naman na hindi nga payat, medyo okay naman yung katawan, pero hindi makabuhat ng isang galong tubig. Hindi makabuhat ng mabibigat. Di ba? So mukhang matamlay. So hindi mo rin siya masabi. So hindi porke payat, mababa na yung cortisol niya. Okay? Hindi rin naman kapag medyo chubby-chubby, mataas na yung cortisol, di ba? Hindi mo masasabi yan by just lang, di ba? Siyempre, kailangan mo talagang malaman ano yung pinaka-culprit nun sa katawan niya. Okay? Yun. Ano pa yung ating mga tanong dyan? Wala na. So far yun pa lang. Okay. So, doon tayo siyempre sa gitna. Yung normal. Yung hindi mataas, hindi rin sobrang baba. Which is, for individuals experiencing elevated from chronic stress, certain lifestyle modifications can help buffer the body stress response. Next. Ayan. Dietary adjustments. Ayan na tayo. Doon na tayo sa paano natin inimamanage yung ating
cortisol level, yung stress level natin, paano natin i-manage yun, di ba? Consuming whole foods, ito naman, doon pa rin tayo babagsak sa pagkain. Kasi may kinalaman po talaga ang kinakain natin sa ating stress level. Kasi actually, merong pagkain na nagkakos ng stress. Ano-ano yung mga yun? Lahat ng too much, di ba? Actually, hindi specific food eh. Lahat ng too much. Too much caffeine, too much sugar, too much complex carbs. Kahit complex siya, basta excess yan or sobra, hindi rin maganda yung effect. Bakit? Kasi lahat ng excess na kinakain natin ay nagiging stored fat. So, anong mangyayari, di ba? Kapag sobra yung timbang mo, sobra yung body fat mo, it can cause stress din sa katawan natin in general. Okay? So, yan. Kailangan manage pa din ang food intake. Number 1, good sources. Ano yung good sources? Whole foods, complex carbs. Ano ba yung complex carbs? Ito yung mga sample. High fiber, yung mga root crops, brown rice, red rice, fruits and vegetables dahil mayaman sa fiber. Ano yung opposite ng complex carbs? Simple carbs or simple sugar. Ano yun? Ito nga, Doc Julie, ano yung mga simple sugars? Hindi, simple. Yung opposite ng complex. Yung mga ito yung bad carbs. Alam na ng Doc Julie yan. Yung mga yung mga high sugar foods, pastries, white bread, mga instant, lahat ng instant. Yan ang ating iiwasan. Kasi bakit? Kapag ito yung pinofocus natin, madali siya kasing na-absorb ng body. Which is, pag madaling ma-absorb, magiging agad-agad na energy. Hindi mo nagagamit kaagad, magiging stored fat na yan. Nagkakos na yan ng stress sa ating, nagkakos na yan ng high cortisol level. Imagine, magmula sa kinain mo, nagsimula sa nagutom ka, tapos may nakita kang pagkain. Pag wala kang alam, wala kang idea, naku, simple carbs to. Pag kumain ako nito ng isang bundok, isang damukan lang ganito karami, tataas ang cortisol ko. Ano mangyayari? May stress ako. Tataba ako, mag-gain ako ng fat, di ba? So, ano na yung effect? Dire-diretso na yan. Nag-gain ka ng fat, tumaba, tumaas ang sugar, tumaas ang blood pressure. Ano na kasunod nun? Saint Peter, na-joke lang. Ayun, di ba? So, ganun siya katindi kapag hindi mo na-adjust ang iyong food intake. Ganun kalala. So, imagining mo na lang kapag wala kang idea kung ano yung kailangan mong kainin, di ba? It also helps stabilize blood sugar and lower cortisol. Kapag nagagawa mong tama yung food mo, kumbaga, so let's say na nasa point ka ngayon ng hindi mo pa alam, hindi mo naayos yung food intake mo, nalaman mo na ngayon. Eto ka na ngayon, dietary adjustment. O so kailangan pala, baguhin ko na ngayon yung eating habits ko. Di ba? Kasi alam mo na hindi yung nalaman mo na, pinalipas mo lang, di ba? Hindi mo sinunod. So ikaw rin ang magsasuffer. So ngayon nalaman mo na, adjust na rin pag may time, di ba? Kung dati, puro ka white rice, di ba? Sanayin mo yung sarili mo na, mag-shift na ako sa brown or red. Kung dati, isang mangkok yung yung white rice mo, hindi mo kaya tanggalin yung white rice mo, bawasan mo lang. Sabi nga nila, meron akong tinry before na, naging effective din sa mga ibang clients ko, na talagang weight loss yung goal nila, talagang malaki talaga sila, Sabi ko lang sa kanila, para hindi sila mabigla, para hindi sila ma-pressure na mag-diet talaga. Sabi ko sa kanila, ang first advice ko, cut into half yung kinakain mo right now. Nagulat sila. Ay, ibig sabihin, pwede pa rin palang kumain. Ibig sabihin, yung kinakain nilang white rice, yung kinakain nilang white bread, yung kinakain nilang pizza, yung mga ganyan, i-half mo lang yan.
Di ba? Kasi yun yung nagpataba sa iyo yung pagkain mo ng sobrang dami. So, inuunti-unti ko lang gradual. So, pwede nyo rin itong gawin, no? Sa mga viewers namin, kung talagang you're trying to lose weight, i-half mo lang yung what you are eating right now. Kasi, alam mo naman na yun yung nag-cause ng pagiging mo ng weight, di ba? Yung pagkain mo ng kanin, yung pagkain mo ng, alam mo na, yung mga fatty foods, yung high sugar foods. So, meaning, for example, favorite mo yung 3-in-1 coffee. Meron siyang 20 grams ng sugar. I-half mo yun. O, halimbawa, inuubos mo yung isang sachet, di ba? O, para sa mga 3-in-1 coffee lover dyan. Kung nahirapan ka, kalahatiin mo lang isang sachet, makakatipid ka pa. 2 inuman mo, 2 araw mo yung sugar na yon, di ba? So, kumbaga, by just cutting your food in half, na-less mo na yung yung sugar intake mo, yung calories mo, na-less mo na siya. O, di ba, gawin mo yon, itry mo lang. Para sa mga viewers namin na nagtatry mag-lose ng weight. Yung rice mo na isang mangkok, na white rice, half na mangkok lang. Parang may gumagawa ba nun, Dok? Meron siguro, no? O sabihin natin, nakaka 2 cups ka ngayon ng rice. Oy, yung cup, hindi yung mug, yung cup talaga na coffee cup na 250 ml, yun yung 1 cup na standard size. Okay? Hindi isang mug. Kasi yung mug, malaki yung mug, parang 2 cups na yun. So, half of it lang. I-try mo lang to. Baka sakaling ito yung stepping stone mo to adjust mo yung yung taste buds mo na hindi ka mag-crave, di ba? Tapos, ang gagawin mo ganito. Di ba, kinat mo into half yung iyong rice, di ba? Siyempre, pag marami kang rice, marami ka ring ulam, tama? Ang gagawin mo, yung binawas mo dun sa kanin, papalitan mo siya ng gulay. Kasi ang gulay, kahit marami kang makain, ang konti lang ng calories niya. Ang 1 cup ng gulay na cooked ay meron lang siyang 32 calories. O, di ba? 1 cup na yon. Nabusog ka na, ang konti pa ng calories, ang dami pa nakaing fiber. O, di ba? Kaya ba natin yon? Kaya. O, sa mga sa mga talagang trying to cut down the food intake, kasi actually, the more na kumakain ka ng simple carbs, simple sugars, mas the more kang magkikrave. So, papalitan natin siya ng food item na kakain ka pa din, pero mas maganda yung effect sa body. Hindi ka, less cravings, less yung yung calorie intake mo. So, ano mangyayari? Hindi ka mag-excess sa food intake. Hindi siya magiging excess fat. Hindi tataas ang iyong cortisol level. Di ba? Ano na yan? Duktong-duktong na yan. Gawin nyo yun, try nyo. Kung isang box ka ng pizza, may ganun ba? Kalahating box na lang. Uy, grabe naman yung isang box, no? Meron kang nakakagawa nun, no? Oo, di ba? Pero siguro yung box na maliit lang, hindi naman yung parang 18-inch. Sobrang laki talaga nun, di ba? Kung nakakaisang malaking slice ka ng 18-inch na pizza, kalahatiin mo lang. I-share mo yung kalahati sa asawa mo, sa anak mo. Huwag mo ubusin lahat. Di ba? Kung nakakaisang bag ka ng chips, hatiin mo lang yon. Ganon yung first step natin para hindi ka naman ma-feeling deprived. Na parang, ang hirap mang-diet, naggutom ako, ganyan. So, gawin mo lang yon. Kasi, yun yung nag-cause ng weight gain mo eh. So, make it half. Di ba? So, nakatulong ba ako sa mga viewers natin? Ayan. May sinasabi si Sir, Diyan parang wala akong sound. Si Brother Chito po, ma'am, hindi po siya ba, kasi stress, ano pa sabi niya? Hyper po siya, sabi. Grabe naman yon. Hyper, mataas, di ba? Oo. Actually, kaya po siguro siya payat, sir, no, sabi niya, hyper siya. Sakto lang po yung kanyang kinakain sa kanyang lifestyle. Kumbaga, na-maintain na yung pagkapayat niya. Hindi tumataba, hindi naman sobrang payat. Ibig sabihin, kapag si Sir Chito po, yung katawan niya right now is payat, di ba? Pag pumayat pa siya from that body,
ibig sabihin, kulang na po yung kinakain niya dun sa kanyang activity level. So, ibig sabihin, Sir Chito, dapat balance lang. Even lang yung iyong calorie intake sa iyong lifestyle. Pag tumaba naman si Sir Chito, ibig sabihin, sumobra na yung kain niya dun sa kanyang activity level. Ganon po yun. Pero kung na-maintain naman niya na Kumbaga, ganon lang yung katawan niya, yung sakto ano, lang. yung mabilis ang metabolism ng katawan. Yes, oo, ganon siya. Di ba? So, ganon din sa mga trying to lose weight, ganon din sa mga trying to gain weight. Kailangan, pag lose weight, kailangan deficit. Pagka gain weight, kailangan mas marami yung kain kaysa sa activity doon sa number-burn natin. Okay? May mga tanong, basahin na lang natin. Nawala. Ayan. Ano ba yun? Masarap po kasi ang dilis. Napaparami ng kain. White rice. Ang dilis po ay mayaman sa calcium. Pero mayaman din po sa uric acid yan. Ayan. Ano masabi nila? Ano po yung tamang timbang? Para sa aking height. Sir Abraham, i-PM mo po sa akin yung height mo. I-send ko po sa iyo yung tamang timbang mo. Ayan. Okay. Kasi ano po yan, sir? Individual po yan. Malalaman natin yung tamang timbang para sa height mo. Kung sabihin mo po kung ano yung yung height mo po. I-PM mo po sa akin, sir. Ayan, no? Height mo po ba ay 5'6", tapos ang timbang ay 5'8", 58. ah, 5'6", 5'8". Ayan. ang timbang niya 58. Oo. Norris ba yun? 5'6", 58. Mamaya po, sir, kasi wala pa akong calculator ngayon eh. Depende pa rin po yan sa activity level mo, sir, ha? Kung active ka, kung sedentary. So, kailangan talaga individualize. Sir Abraham, ayan. PM mo, sir, mamaya. PM po kita. Ay, PM mo ako, sir. Para ma-replyan ko yung iyong message. Ayan, di ba? So, I hope you are learning, no? Next, sir. So, kailangan manage, no? Whole foods at tamang calories. Quality sleep, pangalawa. Addressing sleep hygiene or conditions like sleep apnea prevents irregular cortisol spikes. Ibig sabihin, para sa mga may problema sa pagtulog, may insomnia, sleep apnea, ang laki po ng epekto nito sa ating cortisol. Ayan. Actually, meron tayong espesyalista sa sleep, no, doc, no? Kasi meron talaga tayong, ang nangyari kasi, yung hindi makatulog, naging medical condition na siya. Kasi nga, napabayaan, lumala. So, kapag hindi mo naayos yung sleeping habits mo, yung 3 hours lang, 4 hours lang, alam naman natin na napakalaking epekto ng sleep, yung tulog sa ating katawan. Hindi lang sa cortisol, pati sa iba't ibang klaseng hormones ng body. Kapag hindi maayos yung tulog, number 1, hindi maayos yung metabolism, hindi maayos yung pag-utilize ng katawan sa nutrients, tama? At hindi rin maayos yung, of course, yung stress level natin. At baliwala yung gagawin nating active lifestyle at healthy eating, kahit patama yung calorie intake mo, kung hindi po maayos at hindi kalidad yung ating tulog. Ano ba yung ideal? 7 to 9 hours. Dati may nagtanong sa akin, Ma'am Ces, pwede ba? Kasi active ako eh, yung lifestyle ko, sports, gym, lahat. Halos everyday yung kanyang workout, tapos minimum 2 hours. Takbo, buhat, ganun siya ka-active. So, feeling ko, kulang na yung kinakain ko, sabi niya. Ang di niya alam, yung tulog niya pala ang problema. Di ba? Kasi parang low energy pa rin ako. Parang feeling ko after ko mag-exercise, I feel weak, I feel parang yung nangihina. Okay, ganito. Para sa mga active lifestyle, kapag hindi po maganda yung tulog mo, lalo na pag halos everyday, kulang yung tulog mo, everyday yung workout mo, useless po ang iyong exercise. Hindi rin maayos yung recovery, meaning hindi ka magbe-build ng muscles at hindi ka mag-burn ng fat.
Ano ba yung main purpose? Bakit tayo nag-exercise, Doc? Tingin mo, ano yung purpose? To maintain muscle mass, tama? To maintain energy. So, kung hindi maayos yung tulog mo, paano mo makukuha yung good benefits ng pag-exercise? Okay? Parang ako, for example, kapag alam ko na hindi kompleto yung tulog ko, feeling ko hindi quality yung sleep ko kagabi, kahit naka-schedule ako ng workout, i-skip ko yung workout. Kasi useless eh. Bibigyan mo lang ng mataas na cortisol yung body mo. So, wag mo nang ipilit na mag-exercise, mag-weightlifting kapag puyat ka. So, paano mo lang makukuha yung benefits ng exercise kapag maayos po yung tulog natin? Same as with nutrition. Kahit kumain ka ng tama, kahit kumain ka ng tamang calories, tamang ano, kung hindi tama ang tulog natin, baliwala rin po siya. Di ba? So, ang hirap no na parang gusto mo lang i-address yung ano mo, yung sleeping ang habits mo. Gusto mo lang i-address, di ba? Gusto mo lang i-address yung sleeping habits mo. Tapos, hindi, wait, mali. Gusto mo lang i-address yung iyong eating. Ay, tama yung kain ko, tama. Pinalo ko, Ma'am Ses, yung diet guide mo, ganyan-ganyan. Pero hindi mo alam, mali pala yung tulog mo, di ba? Kasi merong iba, akala nila pag ayos yung kain, tsaka combine mo sa workout, okay na. Hindi mo alam, yung tulog pala ang culprit ng iyong hindi paglulus ng weight. Di ba? May ganun eh. Baka ganun kay Chito. Oo, no? Kasi kahit kumain siya ng marami, ang goal niya mag-gain ng weight, hindi pa rin siya nag-gain ng weight. Baka naman, yung puyat, Sir Chito, di ba? So, akala natin, tama lang yung ating ginagawa. May ganun tayo eh. Kaya minsan, sa isang linggo, minsan experience ko, parang 1 or 2 lang yung workout ko. Kasi most days of the week, hindi maayos yung tulog. So, I'd rather skip na lang kaysa tumaas pa yung stress level ko, di ba? Kasi wala lang din eh. O, might as well, ayusin mo muna yung tulog mo. Kung gusto mong ibalik yung normal workout routine mo, mag-recover ka muna sa puyat. Ayun, yun yung suggestion ko or advice ko sa mga active people. Kasi, basta wag na. Kasi iba kasi kapag yung maayos yung tulog mo, talagang hype na hype ka eh. Yung body mo, it signals na, ay, maganda yung magiging workout ko kasi ang ganda ng tulog ko kagabi. So, yun yung mag-signal sa'yo. Huwag mo nang pilitin na mag-workout kapag 3 hours lang yung tulog mo. Basta pag di ka naka 7 hours, tsaka hindi quality yung sleep mo, huwag ka nang mag-workout. Ayun. Okay? Next natin, how to manage cortisol levels through diet. Ito na yun siya. Manage cortisol levels by stabilizing blood sugar and reducing inflammation. Eat regular meals with protein. Ayan. Like ko nire-remind to, wag pong ipapalaman yung pansit canton sa tinapay. Kasi pareho po siyang high carbs. Okay, mag-combine po tayo ng protein sa carbs. Okay, ano yung pwedeng ipalaman sa tinapay? Egg, cheese, di ba? So, dapat po, always combine your meal na balance. Di ba? Eat healthy fats, healthy fiber, kukombine mo sa protein. Kasi ito yung magpapabusog sa'yo eh. Pag pinalaman mo po yung pancit canton sa tinapay, mas lalo ka pong magugutom. I'm telling you, mas lalo kang magkikrave. So, combine or unahin mo yung protein. Ako, minsan ginagawa ko para talagang mapigilan ko yung cravings ko, no? Kumakain muna ako ng 2 boiled egg sa breakfast, kasama yung coffee. Saka ko siya susundan ng pandesal. Kumaga parang inuna ko muna yung protein. Kasi ito yung magpapabusog sa akin na imbis na makadalawa or 5 pandesal ka, isa lang pwede na kasi inuna mo yung protein eh. So, isa yun sa mga tip ko sa mga nagka-cut down ng ng cravings, no? So, always combine protein, fiber, tsaka healthy fats dun sa carbs mo. So, ano yung sample na meal sa breakfast? Pwede kang bread na may palaman or boiled egg, tapos may oatmeal, yung ganun ba?
kumbaga, nandun lagi yung protein. Yan. Kailangan yan. Okay? Wag yung puro pizza lang yung kinain mo kasi puro fat and carbs yun. Walang gaanong protein doon. Wag mo ring iulam yung spaghetti sa kanin. May gumagawa nun inuulam yung spaghetti. Wag mo ring iulam yung pansit sa kanin. May gumagawa niyan, di ba? So, natry ko yan dati, Dok. Inulam ko yung kanton sa kanin, sobrang gutom. Ending, wala rin. Parang hindi ka, kasi parang maya-maya gutom ka na naman kasi nga puro carbs. So next. Ayan. Ayan, may tanong. Paano malalaman ang level ng cortisol? Okay. Meron tayong ano niyan. Sino ba yun? Ma'am Raquel. Yan. Malalaman, actually, sa sarili yung palang malalaman muna kung ang level mo in normal or high or low. Sa mga symptoms po na sinabi ko kanina. Okay? Actually, on your own, may feel mo na ay parang 3 days ka ng puyat, parang feeling mo alaki ng tiyan mo, bloated ka, mataas na po yun, ma'am. Okay? Pero meron tayong specific na, tawag doon, yung mga test, medical test, para malaman po yung iyong level ng, yung talagang pinaka-exact. Pero, physically or by your feeling lang, pwede mo nang ma-detect kung mataas or mababa ang cortisol mo. Ayun po siya. Okay? So, next natin, focus on, ano sabi doon sa next slide natin? Wala na po? Hindi, meron pa. Yan, sa ating pagkain, kailangan i-combine ang protein, carbs, at healthy fats. Ano ba yung mga healthy fats? Yung mga omega-3, omega-6 fatty acid, yung mga poly, para hindi siya maka-affect dun sa ating mga blood sugar, blood pressure. Okay? Nawala. Konti na lang, tatapos na to. Yun yung focus natin. Wala akong sound. May sound ba ako? Hello? Ayan. Ilang slide na lang tayo, sir? Matatapos na to, no? Okay, go. Game. Next slide po. Dire-diretso na natin. Ayan, so focus tayo doon. Paano i-manage? Kumain ng tama, mag-exercise, at matulog po. Actually, 3 lang to eh. Ito lang yung kailangan mong gawin eh. Gusto mo ng normal levels ng stress hormones? Gawin mo lang tong 3 to ng sabay-sabay. Hindi lang i-focus mo lang yung tulog, yung diet lang, or workout. Hindi pwede, kailangan lahat ito magawa natin. Okay? Nawala na yung ating slides natin. May mga tanong pa ba? Wala na. Napansin ko po kasi, sort ito na naman. And then yung, actually, benefits daw nung dilis eh. Benefit ng dilis. Ano po ba? Masarap tagang dilis, di ba? Lalo pag may kasamang kamatis, may kasamang, di ba? Masarap naman siya talaga. Tsaka talagang maparami ka ng kain kasi nga, syempre, maalat. Ayun. Yun na na-obserbahan nila kay Chito. Sa dilis? Favorite siguro nila yan. Ayan. Ayan na tayo. Okay. So, basta yun lang gawin natin. Kailangan focus on balanced diet pa din. Para dun sa gustong malaman kung ano yung tamang timbang para sa height, ano yung tamang calories, i-PM niyo po ako para po masagot ko yung inyong mga katanungan sa private message po. Ayan. So, maraming Yes, yes. ano na tayo parang feeling ko hindi ako naka-on eh. Ilapit mo. Ilapit mo kaya. Anyway, time na natin, no? Nakuha na yung time. So, may masasabi Yes, ka ba? thank you so much sa mga may katanungan pa dyan. I hope nasagot ko po yung mga questions sa comment, no? PM na lang po ako sa mga specific na concern
And then, ito lang po, yung ating stress level sa ating katawan, i-remind lang natin na malaki po ang part nito sa ating kalusugan. Okay? Kasi minsan yung mga cause ng sakit ngayon, di ba? Yung heart attack, yung mga, alam mo na, yung biglaan na lang nagko-collapse. Stress pala sila. Ang dami nilang ginagawa, laging pagod, laging puyat. Minsan, kahit yung mga walang alam na mga sakit sa katawan, sila pa yung nauunang mawala, mamatay. Kasi nga, ang taas pala ng kanilang cortisol level, which is cause talaga ng inatake sa puso. Kahit sabihin mo hindi naman siya high blood, bigla na lang inatake, bigla na lang naging ganito, bigla na lang nagka-cancer kasi nga sobra palang taas ng kanilang stress level. So I hope na meron po tayong nakuha sa ating topic ngayon about cortisol, no? So it's about time na i-manage ito through diet, healthy eating, exercise regularly, at proper sleep. Yun lang, tatlong na yun. Parang in general or in conclusion, yung cortisol na yan ay hindi siya magiging masama, hindi masama sa katawan kung nasa maayos na level. Yun lang po, I hope ay tayo may natutunan. Okay. Sige, maraming salamat, Ma'am Ses. At syempre, wag muna tayong aalis, no? Yes, Dahil kasi meron meron pa tayong tayong programa. Friday ngayon, weekender. At i-share na ang mga links sa ating mga kapatiran, sa ating family. At sama-sama po tayong manood ng The Baptist Lunch. See you again next week.